Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, February 11 na po 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, huwag niyong kakalimutan muna na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update natin, sa lagay po ng ating panahon, wala pa tayong minomonitor ngayon na bagyo ha, sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong tatlong weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. At meron tayong dalawang low pressure area na minomonitor. So samahan niyo po ako. Unahin muna natin itong tinatawag po natin na dalawang LPA. So na-monitor na natin ito noong nakarang araw pa. At lagi ko sinasabi sa inyo, nasa stationary mode ito. So ibig sabihin, consistent na may mabubuo po na LPA sa pagitan po ng February 11 hanggang sa February 15. So yung isa, manggagaling sa may bandang kanluran po ng Palawan at yung isa naman sa may silangan po ng Mindanao. Pero kung makikita ho ninyo, magkaiba ito ng radius o lawak. Mas malawak yung nasa may silangan po ng Mindanao. At mas mataas ang tsansa na ang magiging pangatlong bagyo ngayong 2026 ay manggagaling po dito sa may silangan pong bahagi ng Mindanao. So tanong sa atin, magiging malakas ba itong pangatlong bagyo na tatawagin pong bagyong Kaloy? Kaloy ho kasi yung pangalan ng magiging pangatlong bagyo. So ngayon kung titignan ho ninyo sa ating tropical cyclone threat potential, nasa low chance ito na kategorya para maging isang bagyo. Pero hindi natin sinasabi na magiging malakas agad ito dahil may mga pwede pang mangyaring pagbabago. Yung isa naman na nasa kalurang bahagi po ng Palawan na mabubuo, ito talagang may chance na pag naging LPA, malusaw din agad. Dahil yung high pressure na hangin dulot po ng amihan or northeast monsoon ay kanyang sinasalubong. So ngayon, balikan natin yan mamaya. Dito na muna tayo sa tinatawag natin na forecast weather condition at alamin natin yung mga lugar na makakaranas ng mga heavy rainfall warning. So dahil po sa shearline, makakaranas po ng maulap na kalangitan na merong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang Visayas area, Albay, Sorsogon, Masbate, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, at Dinagat Islands. So yung mga lugar na binanggit ko na yan, mag-ingat sa banta ng mga posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Makakaranas naman po ng cloudy skies na merong mahinang pag-uulan ang nalalabing bahagi po, bahagi po ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ang Bicol Region, Aurora at Quezon dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan sulitin na natin dahil sa mga susunod na mga linggo ay wala na, magpapaalam na po ang amihan, papasok naman ang habagat. So ang habagat medyo mainit, mas malimit o mas madami ang mga bagyo o LPA na nabubuo kapag nasa habagat season ho tayo. So eto, sa Metro Manila naman po at nalalabing bahagi ng Luzon, patuloy pong makakaranas ng maulap na kalangitan na merong mga isolated light rains, no? Yung mga kalat-kalat na mahihinang pag-ulan dahil pa rin po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan na meron ding kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa mga localized thunderstorms. Dahil ko sinasabi sa inyo na ang nagpapaulan sa ating bansa, hindi lang kasi mga bagyo. May iba't ibang mga weather system. Etong tatlong weather system na binanggit ko ho sa inyo, hindi naman ito sobrang nakakatakot or nagbibigay ng matinding pinsala sa mga direktang lugar po na naaapektuhan. Pero pag sinabi ho kasi natin na shearline, automatically malapit yan sa may Eastern Visayas at Eastern Visayas talaga ang direktang tinutumbok ng mga maaapektuhan po ng shearline. Kasi yan ay salubungan po ng malamig at mainit na hangin. So, dito tayo sa tinatawag natin na heavy rainfall warning. Ngayong hapon po ng Miyerkules, i-take note po ninyo, makakaranas po ng 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Sapat ito para magpabaha. Ang Eastern Visayas, Northern Samar, Biliran, Leyte, Albay at ang Sorsogon. So, yung mga lugar na binanggit ko na yan, meron din mga nakataas na gale warning. So, kapag napansin ho ninyo na hindi pa ibinababa ang gale warning, wag mo lang pumalaot at hintayin mo na nating mawala ang epekto ng shearline.
tanong sa atin kung kailan ba mawawala ang epekto ng shear line. Sa ngayon po ay hindi pa natin masasabi na mawawala ang shear line hanggat nandyan po ang malinsangan or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Yan po ay ang easterlies. Dahil kapag ka nawala na ang amihan or habagat, no, o yung amihan northeast monsoon, ay papalit mas mararamdaman naman natin ang malinsangang hangin, which is ang easterlies. So, naiintindihan nyo ho, no? Mawawala ang shear line pero babalik naman ang epekto po ng easterlies o malinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Yan po muna ang pinaka-latest natin na update sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules. Maraming salamat, mag-ingat po tayong lahat.